Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. So, ano ang dating po sa inyo every time you encounter this statement in the Bible? More than 62 times na binanggit po yan, especially when you are reading in the book of the Old Testaments. Madalas nyo pong ma-encounter ang mga salitang iyan. Yan po mga kapatid ay statement of declaration ng sovereignty ng ating Panginoong Diyos. So, pag-uusapan po natin ng ilang mahalagang aspeto ng patungkol po sa lordship ng ating Panginoon. Sapagkat sa panahon ngayon, even in the church, among Christians, bihira nang mapag-usapan yung lordship ni Christ. Madalas nating binabanggit, He is our Lord. Pero naiintindihan ba natin yung implication ng lordship ni Christ? One statement na sinabi ng Panginoong Yesus, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman ginagawa ang aking kalooban. So ngayon, kaya mahalaga mga kapatid ang constant na pag-aaral ng salita ng Panginoon upang tayo ay maunawaan natin ano ba talaga yung ninanais ng Panginoon para sa atin bilang kanyang bayan. At ano ang tunay na implikasyon whenever you confess that Jesus is Lord. Okay? So, I am the Lord. That is a very important statement in the Bible na hindi lamang sovereignty ng Diyos ang nakikita natin diyan, kung hindi ang Diyos ay nagpapakilala sa kanyang bayan. Okay? So, ang Book of Isaiah ay isa sa mga aklat na napakaraming words na may encounter nyo ito. Okay? Sa book ni Moses, ang dami po niyan. Pero magko-concentrate po tayo sa Book of Isaiah. So, from chapter 43, mag-start po tayo dyan, verse 1 to 5. Unawain po ninyo kung papaano po dinideclare ng Diyos, kung papaano siya nagpapakilala sa atin as Lord. Sabi niya, but now, thus says the Lord, your Creator, O Jacob, and He who formed you, O Israel, do not fear, for I have redeemed you. Sino po ang tumubos sa atin? Ang Panginoong Yesus. Alam nyo ba, ang Panginoong Yesus, siya yung kausap ng kanyang bayan since the beginning. Si Jesus, God the Son, the third member of the triune God, siya yung Word of God. Ang ibig sabihin po ng Word of God ay siya po yung communication ng Diyos sa atin na mga tao. Siya yung nagsalita ever since. Sa Mount Sinai, siya po yun. Ang Panginoong Yesus po yun. Kaya sabi niya, for I redeem you. Tinubos kita, kaya huwag kang matakot. Tayo, alam niyo mga kapatid, yung ating nature ay napaka-weak. Tayo ay mga nilalang na matatakutin. Marami tayong kinakatakutan sa buhay. Pati mga bagay na uncertain, kinakatakutan natin ito. At ito pong words na ito, pag naintindihan mo ang lordship ng Panginoon, ito ay makakatulong sa atin sa paglago natin sa pananampalataya. Kasi ang Panginoon na nagligtas sa atin ay sinabi niya, I have called you by name and you are mine. Intindihin ninyo tatandaan ninyo ang ating Diyos, He is a personal God. He is a person and He is a personal God.
So dapat pag tayo nagbabasa ng Word of God, we have to take it personally. Because He is a personal God. This is a personal message of God for all of us. Sabi niya, huwag kang matakot. Sa buhay na to, marami tayong pagdadaanan. Sinabi ng Panginoong Yesus yan, in this world you have many tribulations. Totoo ba yun? Yes. Dumadaan tayo sa iba't ibang klase ng problema, sa krisis, mga matitinding mga problema, sakit, karamdaman, at normal lang sa atin na matakot. At ito, ang ating Panginoon ay nagsasalita sa atin. Akong tumubos sa iyo. Hindi ako malayo sa iyo. For I created you. Ako ang lumikha ng every atom of your being. Hindi nyo ba napapansin kasi pag tayo dumadaan sa pagsubok, parang wala ang Diyos? Kaya nga yung words of God niya ay nagpapaalala sa atin sa tinatawag na objective reality. Ang Diyos ay hindi malayo. He is very near. Huwag kang matakot, for I redeemed you, and I have called you by name. You are mine. Kita ninyo kung gaano ang Diyos napaka-intimate sa atin. Sabi niya, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Isipin niyo po yung mga statement na yan. Ang Diyos ba, pinapaasa niya lang bang tayo na siya ba'y nagsasalita lang ng isang bagay na hindi totoo? So ito po yung statement na yung Diyos na lumikha sa atin, yung Diyos na tumubos sa atin, tatandaan ninyo, twice tayong pagmamay-ari ng Diyos. Why? Una, nilikha niya tayo eh. At dahil siya ang creator natin, siya yung nagmamay-ari sa atin. Pero anong ginawa natin? Binenta natin yung ating kaluluwa sa kasalanan. Kaya tinubos tayo ng Panginoon. Binayaran tayo ng Diyos sa napakamahal na halaga. Yan ay dugo ng ating Panginoong Yesus. Twice tayong pagmamay-ari ng Panginoon. Kaya pag ang Diyos ay nag-claim, you are mine. He has all the right. Amen. Actually, hindi nga natin pagmamay-ari sarili natin eh. Wala tayong pagmamay-ari sa ibabaw ng lupa. Ipinanganak kang hubad. Babalik ka ring hubad. Lahat ng tinatangkilik mo, galing sa Kanya yan. Unawain niyo yan. Kaya nung sinabi ng Diyos, you are mine. Ang role lang natin sa buhay na to, steward lang. Amen. At sabi niyang ganon, I will be with you. Sinabi yan ng Panginoon hanggang sa New Testament eh. Di ba? Ako'y sa inyo, humayo kayo. Pangaral niyo mabuting balita, and I will be with you hanggang sa dulo ng mga panahon. That is an assurance. Hindi ba natin kasama ang Diyos pag tayo dumadaan sa matitinding pagsubok ng buhay? Wala ba ang Diyos doon? Nandun siya. Di lang natin siya nakikita. Kaya nga, the righteous shall live by faith. Amen? Paniniwalaan mo that God is real, that God is ever present in our lives, that God will never leave us. That is an objective reality. Amen. Ngayon, sabi niya, for I am the Lord your God. Ako ang Panginoon mong Diyos. The Holy One of Israel, your Savior. I have given Egypt as ransom, Cush and Seba in your place. Pero anong ginawa ng Panginoong Yesus? Siya mismo ang naging ransom.
Alam nyo ba yung salitang ransom? Yan po ay statement na alam po yan even yung mga ancient movies. One time nga nanood ako ng yung sila Genghis Khan, di ba? Pag merong isang importanteng tao na membro ng hari, mahalagang tao yon, nakagawa siya ng offense against king, dapat mamatay siya. Ang ginawa ng hari, ang pinatay niya yung guard as a ransom for him. Even sa mundo, alam nila yung ransom na yan. Dito sa statement na to, sabi niya, ang ransom sana yung Egypt, Cush and Seba in your place, para lang hanguin ko kayo, kailangan may ransom. Pero ang Panginoong Jesus mismo, ang naging ransom for all of us. And it was written in the Bible, in the New Testament. May ransom. Hindi ka lang basta tinubos ng Panginoon, nagbayad ang Diyos. Kaya nga kung may claim man siya, na sabihin niya na property kita, you are mine, he has all the right. Hindi na natin pagmamayari even ourselves. And we have to understand that. Settled ba kayo sa issue na yan? O baka naman nakalain nyo, kayo pa rin may-ari ng mga sarili ninyo. Twice tayong pagmamayari ng Diyos, tandaan niyo po yan. Since you are precious in my sight. Wow! Nakikita niyo bang gano'n yung sarili ninyo? Alam niyo ba ang declaration ng Diyos about us? You are my special possession, my special treasure. Ganyan niya tayo, tinitignan ng Panginoon, yung hinangon niya tayo sa karamihan, sineparate niya, tinuruan niya. Alam niyo ba ang culture natin, hindi yung culture ng mundo. Ang culture natin is heavenly culture. Iba ang ating perspective, iba tayo mag-isip, iba tayo magsalita, iba ang way of life natin. Yung way of life na tinuro ng Diyos. Kaya nga tayo ay special treasure ng Panginoon. Ang problema tayo, kulang tayo sa pananampalataya. Ang tingin natin sa sarili natin, napakaliit. Kawawa naman ako, mahirap lang. Wala naman akong kotse. Hindi nga ako makabili ng bagong cellphone. Ganyan mo binavalue ang sarili mo. Sa mga, kinukumpara mo yung value mo sa mga bagay na material. Hindi tayo nabubuhay doon sa declaration ng Diyos, you are mine, you are my special treasure. Ganun nyo ba nakikita nyo mga sarili? That you are kings and princes sa harapan ng Panginoon. You are a holy nation, a royal priesthood. May dating pa ba sa inyo yung mga statement? That is a declaration of truth. That is an objective reality. Hindi po si Pastor Jesse nagsabi niyan. Declaration po yan ng langit patungkol sa atin kung sino tayo as redeemed of God. Amen. Kaya nga pag tumingin ka ang mundong ito kasi, nag-set siya ng standard ng buhay. Ang mundong ito siya na nag-determine kung ano ang buhay. We have to go back to the Bible. Kasi sa may Bible, makikita mo yung worth, yung value mo, yung dignity mo. Sa mundong ito, paano mo ma-determine dignity? Nag-define ang mundo. Ayon sa iyong age, ayon sa iyong pinag-aralan, ayon sa iyong profession, ayon sa iyong narating, ayon sa iyong sex. Yun ang dignity sa kanila. Yun yung nagde-define ng dignity. Pero sa atin hindi. Ang dignity natin because we are created in the image of God. Kaya may value ang bawat isa sa atin. Tinubos pa tayo ng Panginoon. Hinango pa tayo ng Panginoon. Si God mismo ang nag-appraise kung magkano ang value mo. Ikaw ang value mo, special treasure to me. That is the assessment of God. Amen. Ganun ba natin nakikita yung mga sarili natin? Pag pumasok ang self-pity, sira lahat yan. Madalas tayo mag-self-pity. Favorite subject yan ng ibang mga Kristiyano na hindi siya lumalakad sa pananampalataya. Nakatingin siya kung ano yung kulang sa kanya, hindi niya nakikita kung gaano kayaman yung Diyos na tumawag sa kanya. Amen. I will give other men in your place and other peoples in exchange for your life. Do not fear,
for I am with you. Pero paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, no? Yung assurance. Alam nyo ba sa may Bible, every time you encounter yung words na inuulit ng Panginoon, ang ibig sabihin, God is giving much weight, more emphasis. Napakinggan nyo ito. Kaya nga ang Panginoon sa pagsalita sa New Testament, verily, verily, I say unto you. He is giving emphasis to the statement. Ang Panginoon, from Old Testament hanggang New Testament, I am with you. Ano man ang pagdaanan mo sa mundong ito, nasa banig ka man ng karamdaman, may cancer ka man, wala ka man pera, wala ka man makain, hindi yan ang magde-define kung sino ka. Amen. Ang magde-define na kung sino ka ay kung sino ang Diyos mo at kung ano yung ginawa niya para sa'yo. Amen po ba? Do not fear, for I am with you. I will bring forth offspring from east and gather you from the west. Gagawin ng Panginoon Diyos. Bakit niya niligtas ang Israel? Actually, nung time na ito na sinulat sila, ang Israel was a backslidden. In-excel na sila ng Panginoon, itinapon na sila sa may Babylon. Nung time na ito, nung sinulat ito ni Isaiah, backslidden nation, sinful nation, and yet nangako ang Panginoon once and for all, i-redeem ko ang aking bayan. Why? Because I am their Lord. I am their God. I am their Redeemer. Gagawin ko to, hindi na alang-alang sa kanila. Gagawin ko to vindicate my holy name. Alam niyo ba ang pagliligtas ng Diyos sa atin, hindi dahil sa atin? Hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa marami kang nagawa, hindi dahil sa masipag ka sa church, hindi dahil sa palabigay ka. No. Walang isa man sa ngayon na nakapag-contribute ng iyong kung bakit ka narito ngayon. Naririto ka ngayon dahil kinahabagan ka ng Diyos. And then, sabi pa ng Panginoon, I will say to the north, give them up. Walang makapag-resist sa Panginoon. Ano man yung sabihin ng Lord, nangyayari. Yan ang ibig sabihin ng sovereign. Nakapangyayari. Irresistible. Not even Satan could thwart the purposes of God. And to the south, do not hold them back. Sino ba yung nung time na yon? Sino ba yung na kaninong kapangyarihan ng bayang Israel noon? Babylonia. Alam niyo ba yung Babylonia? Mighty empire. The most powerful empire ever lived in human history. The Babylon Empire. Dinescribe nga yan sa may Bible na head of gold eh. Ganyan yung splendor ng Babylon. Para bang impossible na ikaw ay makawala pa sa kanyang kapangyarihan. Pero ang Diyos, yung ating Redeemer ay nagsasalita, I am the Lord. Gagawin ko yung aking kalooban at wala makakapigil nun. Amen po ba? Nagpapakilala ang Diyos. Amen. And to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth, everyone who is called by my name and whom I have created for my glory. Wow, alam niyo ba yung statement na no? Kung ma-analyze mo, wow, I am created for glory. Alam niyo ba mga kapatid, the ultimate blessings of God sa bawat sa atin is glory. That is the ultimate. Hindi yung pinagaling niya yung karamdaman mo, hindi yung yumaman ka sa mundong ito, hindi yung naging tanyag ka sa mundong ito, hindi ikaw yung naging sikat sa mundong ito. Hindi yan. Walang bagay sa ibabaw ng mundo ang pwedeng mag-compare doon sa glory na marireceive natin sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. We are children of glory. Ang Bible over and over again, iyan yung kanyang major topic. Iyan ang purpose niya. Even the Lord Jesus Christ, sabi sa Hebrews, He came sa earth to bring many sons to glory. Excited ba kayo doon?
Ang mga Kristiyano kasi short-sighted lang tayo minsan. Ang nasa idea mo lang, ira-rapture lang tayo ng Panginoon, pasama lang sa rapture. Then what then? Hanggang doon lang ang nakita natin. Wala tayong idea kung ano yung glory na pagdadalan sa atin ng Panginoon. That is the ultimate blessings of every Christian. Amen. Excited ba kayo doon? Whom I have formed, even whom I have made. Bring out the people who are blind, even though they have eyes, and deaf, even though they have ears. Di ba ganyan ang kalagayan natin dati? May mga pandinig nga tayo, hindi ka naman makarinig. May mga mata ka nga, hindi ka makakita. Di ba? Ganyan tayo noon eh. Pero anong ginawa ng Panginoon? Patay nga tayo, binuhay tayo ng Panginoon eh. Ngayon, nakakita na tayo ngayon. Nakakapandinig, nakakarinig na ang mga tenga natin. Because of what the Lord has done to us. Nakikita na natin even yung mga bagay na hindi nakikita ng mundo. Amen. Tayo na mga tinubos ng Panginoon ay nakasumpong ng malaking treasure. We stumbled upon treasure. And then ito, this is very important statement in verse 10. You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Alam niyo ba yung statement na yan na I am He? Madalas gamitin ng Panginoong Hesus yan sa Book of John. Unless you believe that I am He, you will die in your sins. Sabi ng Panginoong Hesus. Kaya nga si Jesus, salta dyan eh. I am He. Kaya pag narinig mo yung statement na yan, ang Panginoong Hesus yan. I am He, before me, there was no God formed, and there will be none after me. Wala nang iba pa. Ako lang ang Diyos na nagpapatakbo ng buong universe. Ako yung gumawa ng kalawakan, ako gumawa ng lahat ng nakikita sa mundong ito. Lahat ay tumatakbo ayon sa aking kapangyarihan. Nakikita man o hindi nakikita, lahat ng uri ng kapangyarihan galing sa Panginoon and for His own purpose. And then sabi niya, walang iba na nag-govern ng universe, nagko-control ng weather, nagko-control ng pestilence. Walang iba nagko-control niyan. Ang dengue ay walang sariling pag-iisip. Ang virus, wala siyang sariling determination para, dadapo ko rito, o ngayon sa may bansang wala siyang ganon. Ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Panginoon. For He is the sovereign Lord, the creator of heaven and earth, the governor of all things. That is the God of the Bible. The God who controls the weather. Amen pa ba? Ang Diyos ay nagpapakilala. Kung sino yung Diyos na sinasampalatayanan mo. He is the Lord over sicknesses and diseases. Nakita nyo nung dumating ang Panginoong Hesus, even yung isda sumusunod sa Kanya, ang unos sumusunod sa Kanya. Ang lahat, nagbabow down sa Kanya, for He is the Lord. Yan ang Panginoon. Whenever you confess Him as your Lord, that is the Lord. The sovereign ruler over all things. At ang sabi niya, I am with you. Even though you pass through the waters, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Kinakanta pa nga natin yan, di ba? Kasama natin ang Diyos. Di ako malulunod. Di ba? Kinakanta natin yan eh. Di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Pero ang tanong dito, is that real? Totoo ba yan? Kaya mahalaga ang faith. The righteous shall live by faith. Paniniwalaan mo yung hindi nakikita ng mga mata mo. Mga bagay na hindi naaaboy ng 5 senses mo. Ang pinapaniwalaan mo about the Lord, kung paano niya dineclare kanyang sarili sa Scripture. Because all of those things are objective reality. Whether you believe it or not,
Whether you see it or not, it's real. Amen. Ang statement na to ay statement of reality. Gusto niyo makita ang reality? That is reality. Paano kung may karamdaman sa bahay namin? Yes, that is reality. Hindi yung pangyayari ang nasa mundong ito na nakikita mo, hindi yan mag-determine of what is reality. The Word of God is reality. Amen. At ang sabi ng Panginoon, kayo, tutubusin ko kayo, sabi niya, no? Nasa Babylon sila eh. Hanguin niya sila, nagpo-prophesy ang Diyos dito. Dinedeclare niya yung sovereignty niya. At ang goal nito, ililigtas niya yung kanyang bayan. Gagawin ko ang lahat ng ito. I-shake ko ang heavens and earth, lahat ng kingdoms, para mailabas kayo mula sa pagkakaalipin. Sapagkat gagawin kong kayong mga witnesses ko. Di ba yan din sabi ng Panginoong Yesus, and you are my witnesses. Buti pang Jehovah's Witnesses eh. Very vocal siya sabihin na, we are the witnesses. How about the Christians? Hindi ba kayo ang totoong witness? Ang wini-witness ninyo, hindi yung relihiyon niyo. Ang wini-witness ninyo ay yung katotohanan tungkol sa Diyos na humango sa inyo. Yung kung ano yung ginawa niya, at kung sino siya, kung paano siya nagpakilala sa inyo, at iyan ang i-witness niyo sa mga tao. That God is real. That God is sovereign. At walang makakapag-thwart ng kanyang purpose. You are the witnesses of God. Hindi lang po kayo mga church attenders. Amen po ba? Sabihin nga po ninyo sa inyong mga sarili, ako ay witness ng Panginoon. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang calling natin. We are God's witnesses to this world. At huwag niyong hayaan ng mga Jehovah's Witnesses na mag-claim niyan. Sapagkat ang wini-witness nila yung relihiyon nila. But we are witnessing, we are testifying against that, sa truth ng Panginoon. Amen? Yun ang tinetestify natin. Kung sino si God, ano yung ginawa niya, at ano yung kanyang mga pangako. Diyan tayo nagwe-witness. And then, eto na. Sabi niya sa verse 11, even I am the Lord. Di mo pa ulit-ulit niya sinasabing declaration na yan, no? About himself. There is no other Savior besides me. Wala na. Huwag niyo akalain na si Mary, kailangan niyo pang lumapit kay Mary para... That is foolishness. Wala yan sa may Bible. Sabi ng Panginoon, ako lang. Amen po ba? Bakit ba ng mga tao tinatawag nilang Diyos si Mary? Even that statement is contrary to their own belief. Ang Roman Catholic ay nainiwala sa Trinity God. Ano ba ang Trinity God? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nasaan si Mary doon? 3 persons in one God. That is Trinity. The Triune God. The Godhead. Nasaan si Mary doon? Siya ba yung Holy Spirit? So nakita nyo, no? Ang ginagawa ng Roman Catholic, dinadagdagan nila yung sinasampalatayanan nilang Diyos. Nagiging 4 na sinama niya si Mary. Verse 13. Even from eternity, I am He. And there is none who can deliver out of my hand. Nakita nyo yung Pharaoh nung time nila Moses? Wala siyang magawa sa kapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng Egypt nung time na yon. Powerful army. Pero sino siya sa kapangyarihan ng Diyos? Wala. I act, and who can reverse it? Thus saith the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, for your sake, I have sent to Babylon. Yan, ito na, no? Ito na yung ano niya, yung prophecy na magpapadala siya doon sa may mighty Babylon. Na para bang it seems na indestructible yung kanyang empire,
Pero sabi ng Panginoon, magpapadala ako ng mga mas mababagsik na mga army sa Babylon, and will bring them all down as fugitives, even the Chaldeans, into the ships which they rejoice. Yung pinagmamalaki nila mga ships nila, mga battleships nila, wala yan. And then, sabi ng Panginoon, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Gagawin ko yan according to my purpose. Ililigtas ko ang aking bayan. So, ano nangyari? Nagkatotoo ba ito? Sa tingin ninyo? Nabasa niyo ba yung history? Kaya nga, ito po si King Cyrus. Yung picture na yan, iyan po yung Babylon, yung malaking powerful na empire. And then yung sumusugod ay yung Persian Empire. Yan po tubig na yan ay Euphrates River po yan. Kung kayo po makikita sa mapa ng Middle East, makita nyo yan. Euphrates River, isang mighty river. Ang galing ng wisdom na binigay ng Diyos kay Cyrus. Ito po ay king ng Persia. Ang galing ng wisdom na binigay niya. Mataas ang tubig dyan eh. Malaking river po yan, yung Euphrates. Parang dagat niya sa lawak. Alam mo ba ang wisdom na binigay ng Diyos kay Cyrus para malupig niya ang Babylon? Dinivert nila yung ilog. Naghukay sila ng diversion at doon dumalo yung ilog. Natuyo yung ilog. Kaya nung gabing pang iyon, ay lasing na lasing ang buong kampo ng Babylon. Naalala niyo sa kwento ni Daniel, si Belteshazzar, yung nagpiesta sila, tapos pinakuha pa yung mga golden cups na sa temple, tapos nagsulat ang Panginoon, mene, mene, tekel. Ngayong gabi, matatapos na ngayong paghahari. Yan po yan, yung tagpo na yan. Tignan ninyo ang words ng Panginoon, yung declaration ng Diyos. Kinausap ang Babylonian, kinausap yung Persia, at ito po yung pagpapakita na ang Diyos ang nag-govern sa lahat ng bagay. Nangyayari ang lahat according to His own purpose. Hindi ang history ay hindi ito matakbo by His own course. Si God ang nagdadirect ng history. Nagulantang ang Babylon. Mighty empire. Walang nagawa. Yung mga bronze gate nila na pinagmamalaki nila, yung mighty army nila na wala, lahat lasing nung gabing iyon. Yung emperor nila nanginginig sa takot dahil mene tekel. At ito na yung army nung gabing iyon. Dinivert nila yung ilog, nakatawid silang ganon. Nagulantang na lang sila, wala na. Doom, end. At alam nyo ba na iprophesya ng Panginoon sa Isaiah 45? Bago nangyari yon, sinabi ng Panginoon, itong prophecy na ito ay 100 years bago ito nangyari. Sinabi na ito ng Panginoon kay Isaiah. Okay. Sabi na Isaiah, sabi ng Diyos kay Isaiah, thus says the Lord to Cyrus, His anointed. Si Cyrus is a pagan king. Okay? Wala siyang pinag-iba dyan kay Obama, kay sino may mga hari ngayon, mga pagan king. He is a pagan king, pero pinili siya ng Diyos. Inanoint siya ng Diyos para palayain ang kanyang bayan. Iyan ang purpose niya. At sabi niya rito, whom I have taken by my right hand, to subdue nations before Him and to loose the loins of kings, to open doors before Him so that gates will not be shut. I will go before you, sabi ng Panginoon kay Cyrus. Cyrus, hindi pa pinapanganak si Cyrus 100 year pa bago pa siya panganak. Sabi ng Panginoon kay Cyrus, biro mo, hindi pa nga nila alam, Cyrus yung pangalan. Tingnan niyo sa history. Totoo ba to? Yes, makikita niyo sa history ng Babylon, sa history ng Persia. Makikita niyo yan si King Cyrus. Cyrus the Great, basahin niyo pong history. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, 100 years bago pa siya pinanganak,
I will go before you. It is not your strength, Cyrus. Ako, sapagkat may ililigtas ko ang bayan ko, hindi dahil para sa iyo. Okay? I will go before you and make the rough places smooth. I will shatter the doors of bronze and cut through the iron bars. Kasi ang bigat ng fortress ng Babylon. I will give you the treasures of darkness and hidden wealth of secret places so that you may know that it is I, Cyrus, the Lord. Hindi ikaw ang Lord, ako ang Lord. At ako ang gagawin nun, ikaw lang yung inaatasan ko. The God of Israel who calls you by name. And then sabi niya, for the sake of Jacob, my servant, yung kanyang bayan na naalipin sa may Babylon, alang-alang sa kanila, kaya ko to gagawin. Hindi ko to gagawin para sa iyo, Cyrus. Gagawin ko ito para sa aking bayan. Kaya kita ni-raise sa kapangyarihan. Nakakaintindihan tayo? For the sake of Jacob, my servant, and Israel, my chosen one, I have also called you by name. I have given you a title of honor, though you have not known me. So yung title kaya wala may pagmamalaki si Cyrus kasi dahil ako makapangyarihan ako, ang dami ko nalupit, kaya ako may title. Hindi. Right from the very beginning, alam ni Cyrus yun. Kinausap siya ng Diyos. Amen? Alam niya na kaya siya lumuklok sa kapangyarihan sapagkat may ipapagawa ang Diyos sa kanya, bagamat hindi niya kailangang Diyos kasi pagan king siya. Okay? So, I am the Lord and there is no other. Besides me, there is no God. Cyrus, wala ka sa tabi ko. Hindi kita kasama dyan sa purpose na yan. Ako lang mag-isa ang gagawa niyan. I will gird you, though you have not known me, that men may know from the rising to the setting of the sun that there is no one besides me. I am the Lord, and there is no other. The one forming light and creating darkness, causing well-being and creating calamity. I am the Lord who does all these things. Amen po ba? Nakikita niyo ba ang Diyos na ganyan? Na walang bagay na nangyayari rito na accidental. Ang term ng mundo is accident. By chance. Pero kay God walang aksidente. Lahat ay appointed ng Diyos, lahat ay inordain ng Panginoon, lahat ay naipredestine ng Diyos bago pa ito nangyari. Amen. Drip down, O heavens, from above, and let the clouds pour down righteousness. Let the earth open up, and salvation bear fruit, and righteousness springs up with it. I, the Lord, have created it. Kaya nga nakita po natin, na even yung salvation sa atin, yung righteousness, bumuhos talaga sa atin. Amen? Bumuhos ang kaligtasan sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Natupad ang ginawa ng Panginoon. Tignan ninyo, papantay niligtas ang Panginoon, iba't ibang kwento. Pero and yet, naririto tayong lahat. Hindi ka naman naririto dahil sa sarili mo Naririto tayo dahil sa Panginoon. Siya ang tumawag sa atin. Grabe nga, nung time nga noon, sino ba tayo nung tinawag ng tinawag tayo ng Panginoon? Ako, sino ba ako noon? Ano nga ako? Unbeliever nga ako. Grabe, minamak ko pa nga si God noon Grabe, ang sama ko noon. Tinatawanan ko yung Biblia, tinatawanan ko yung mga bagay na banal. Wala akong pang-unawa. Pero kita nyo, kinahabagan ako ng Diyos, nandito ako ngayon, nagtuturo ako ngayon. Lahat tayo may iba't ibang kwento paano tayo tinawag ng Panginoon. It is a miracle. Walang nakahadlang sa pagtawag ng Panginoon sa atin. And then, sa Isaiah 46, sabi niya, remember the former things long past. For I am God, and there is no other. I am God, and there is no one like me. Napansin niyo yan, Sa book of Isaiah, ang daming ganyang declaration. Ako lang ang Panginoon. Wala nang iba. Amen. Kita mo, tinuro ng Roman Catholic sa mga tao kung gaano kasi.
Pag may sakit ka, pray ka kay yung Peregrine, Saint Peregrine. Pag hindi ka magkaanak, kay Santa Barbara ka mag-pray. Pag may ganito ka mag-pray. Nakita niyo kung grabe yung ginawa ng Roman Catholic? That is, niligaw mo lang ang tao. There's only one Lord na tatawagan mo sa lahat ng sitwasyon. Nasa krisis ka, nanganganib ang buhay mo, may sakit sa inyo, may karamdaman ka, there's only one Lord na tatawagan mo. Amen. Declaring the end from the beginning and from the ancient times, things which have not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure, at walang makakahadlang yan. Amen. Amen po ba? Calling a bird of prey from the east, the man of my purpose apart from a far country, truly I have spoken, truly I will bring it to pass. I have planned it, surely I will do it. Si Satan, wala po siyang kapangyarihan. Alam mo ba, isang mga error ng mga Kristiyano, tuwing may mga problema, si Satan na naman, nagpadala ng problema sa akin, si Satan gano'n. Puro si Satan. Hindi niya nakita si God. Actually, mas Diyos niya pa si Satan eh. Mas naniniwala pa sa kapangyarihan ni Satan kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ewan ko ba, defective talaga. Marami mga Kristiyano, defective ang thinking niya. Yung kanyang theology sa Diyos. Amen. Gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung sino man yung mga nakadestina, ililigtas niya sa tamang panahon at wala makakapigil doon. Amen? Okay, ito na po yung time. Pagkalipas ng 100 years, ito na si King Cyrus. Tignan ninyo yung prophecy, kung ano yung sinabi ng Panginoon 100 years before kay Isaiah, ito na si King Cyrus, patay na si Isaiah nito. Ito na si King Cyrus, sabi niya, in the first year of King Cyrus of Persia, in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he sent a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying, thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all kingdoms of the earth, and he has appointed me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Wonderful. A pagan king. Is it possible? Naalala ko noon yung naalala ko yung statement ng Panginoon sa Haggai. Sabi niya gano'n, nung i-rebuild yung temple na winasak ng Babylonian. Sabi niya gano'n, I will shake the heavens and the earth so that they might bring gold and silver to my temple. Totoo. Sinake niya yung mga kingdoms. Of course, bago nangyari, ang daming digmaan na nangyari. Makapangyarihan tong Babylon eh. Nakita ninyo kung gano'n, alam nyo ba, isa sa mga wonders ng Bible, yung mga prophecy, grabe yung prophecy. Yung fulfillment niya. Talagang, kahit na sa history, sa world history, basahin ninyo si King Cyrus. Basahin ninyo si King Nebuchadnezzar, ang Babylon. Nag-exist ba sila? Yes! Exactly. Bago pa nangyari yun, 100 years. Sinabi na yun sa Biblia. That's one of the wonders of the Bible. Yung mga prophecies. Amen? Whoever there is among you of all his people, may the Lord his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, rebuild the house of the Lord, the God of Israel. He is the God who is in Jerusalem. Biro mo, grabe yung support niya. O sige, tinawag niya lahat ng mga Hudyo na sa ilalim ng Babylonia. Kasi siya na yung bagong hari eh. Siya na yung bagong emperor. O lahat ng mga Hudyo, maaari na kayong bumalik sa inyong bayan. At lahat ng kailangan ninyo,
Dalhin ninyo yung mga gamit sa may temple, yung mga golden lampstand, binalik nila pabalik doon. Lahat ng kayamanan, yung support ng hari na sa kanila. Nagbigay pa ng message sa lahat kasi may mga nakatira na sa may land nila, sa may Kanaan. Ang dami na nakatira doon. Nagbigay siya ng edict na kung ano yung kailangan nila, ibigay ninyo, supportahan nyo sila. Grabe yun, no? King, ano yun na, pagan king? Ang Diyos ang nag-stir up ng puso ng tao. Walang imposible sa Diyos. That is the God of the Bible. Amen? Nabubuo na bang inyong pananalig sa Diyos ninyo? So, hindi lang siya basta Lord lang na parang statement na Lord. He is powerful. He is sovereign. Amen? Iyan ay statement na nagpapakilala ang Diyos kung sino yung Diyos, sino yung Lord na tinatawag mo. Ngayon, yun ay nakita natin sa mga pagan. How about among the people of God? Paano ang lordship ni God among us, His people? At bigay siya ng 10 Commandments. At alam ko, pamilyar naman kayo lahat sa 10 Commandments eh. Tignan niyo yung statement niya. Then God spoke all these words saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. Unawain ninyo yung statement na to. Ito po yung unang-unang unang-unang commandment eh. Pero before that, merong importanteng pangungusap ang Panginoon. Hindi lang basta nag-utos ang Panginoon. Hindi lamang siya basta nagbigay ng utos. Ang sabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos na nagligtas sa inyo sa Egypt. Ibig sabihin, ako ang Panginoon, ako ang Creator mo, ako ang nagligtas sa iyo, pagmamay-ari kita, kaya ako ang mag-govern sa buhay mo bilang tinubos ko. Amen po ba? Nakakaintindihan tayo. Ako ang masusunod, hindi kayo ang masusunod. Sa kaharian ko, ako lang ang Lord. Hindi nyo napansin sa church, ang daming lords. Kaya nagkakarambola, puro mga sariling kagustuhan, mga sariling mga diskarte, hindi marunong kumilala sa lordship. There's only one Lord in the kingdom of God, and that is our Lord Jesus Christ. I am the Lord. Totoo naman sabi ng Panginoong Yesus, many lords. Tayo yun, mga lords naman talaga tayo kasi we are people of authority. And sometimes kung ang basis lang natin yung mga authority lang natin, ay magka-class tayo rito pag wala tayong kinikilalang higher authority. Amen po ba? Even sa mag-asawa, bakit madalas mag-away ang mag-asawa? Kasi parehas na Lord eh. Di ba kaya nga ang instruction ng Panginoon sa Ephesians sa mag-asawa, submit to one another as to the Lord. Mag-submit kayong dalawa sa bawat isa higit sa Panginoon. Merong kinikilala kayong tama? Kasi misinterpret natin yung mga biblical commands. And sometimes ginagamit natin yung mga biblical words for our own interest. Sabi ng mga lalaki, sabi ng Bible, woman, submit to me, I'm your husband, I'm the head. No, mali ka. Totoong sinabi yan ng Diyos para ipakita yung structure ng authority sa family. Pero lahat ng ito ay gagawin hindi para sa iyong interest, kung hindi para sa glory ng Diyos. Kaya ang lalaki ay nagro-rule with authority over his household dahil sa Panginoon. Amen. Gustong-gusto ng mga lalaki yan eh. Ako boss dito kasi ako yung head dito. Wrong. Pag mali ang motive mo, mali lahat yan. Ito naman, yung mga nanay naman, tsaka mga anak. Alam niyo ba, ang favorite na verse ng mga nanay? Children, honor thy mother and father unto the Lord. Sabi ng Bible, sumunod kayo sa akin. Alam niyo, ang isang problema natin, gusto mo lang yung mga commandments ng Diyos na papabor sa'yo. But the rest of the commandment, totally ini-ignore natin.
That's idolatry. That is lawlessness. Wrong application of the law of God. Hindi natin po pwedeng kunin yung glory na para sa Panginoon. Amen? Kung gagamitin mo yung mga statement na yan, wives, submit to your own husband, matakot ka. God must be glorified. Pag gagamitin nyo mga nanay yung statement niya na, children, honor thy parents, matakot ka. Kasi yan ay alang-alang sa Panginoon. Hindi yan para sa ating sarili lang na interes. Sapagkat ang Diyos isinasaayos niya ang pamilya. There must be an order of authority within the household. Kaya naglagay siya ng mga authority. Amen. I am the Lord. Tatandaan ninyo, yan ang statement ng Diyos. Ako ang Panginoon, hindi kayo ang Panginoon. Nakakaintindihan po ba? Lahat tayo ay magsasubmit sa Lordship ni Christ. Amen? Hindi yung mga diskarte natin kung hindi ano ba yung interest ng Diyos. Ang church ay hindi natin church. Amen pa ba? Ito ay church ng Panginoong Hesus. Kayo ay hindi ko disciples. Kayo ay disciple ng Panginoong Hesus. I'm just a servant of the Lord. Ako'y mananagot din sa Kanya pag humarap ako. Minsan nasasobrahan natin yung paggamit sa authority. We take too much pride. Nakakala natin porke nandun ka sa authority na yun you can do all things. Wrong. Fear God. Kasi mayroong mas higher authority na kung saan ikaw ay magsusulit din sa Kanya. Okay? So, ang sinasabi ng Panginoon, I am the Lord, it is I who save you from your misery, sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. I deliver you from my power and might, by my power and might I delivered you, therefore I own you as my treasured possession. Ayan po yung sinasabi ng Panginoon sa statement na ito. And then sabi niya, I am the Lord your God. And that God of the Bible is a lawgiver. Another problem kasi yan Gusto natin yung Diyos na magsusut sa purpose natin. Ang gusto ko sa Diyos ay yung kapag nanalangin ako, dinidinig ang prayer ko. Yan ang gusto natin sa Diyos. Gusto ko ang Diyos kapag pag yung may sakit ako, paggalingin niya ako pa nagpray ako. Amen po ba? Ganun po ba ang gusto niyo sa Diyos? Kung ano yung gusto ninyo, magsusut siya. Paano kung hindi niya ibigay yung gusto mo? Paano kung hindi kanya pagalingin? Diyos mo pa rin ba siya? So, that is regardless of your prayer. The statement of reality, He is Lord, regardless of our condition. He is Lord. Amen? Di ba, common na tantrum siya ng mga Kristiyano Kapag merong namatayan sa kanila, si Lord, yung pinakinggan, hinihiling ko na pagalingin niya yung nanay ko, pero kinuha niya pa rin. Sino ka para magganyan ka sa harapan ng Panginoon para kang batang katantrums? Amen. Mag-aasal tayo sa harapan. Lord siya, matakot ka. Amen. Yung kalalagayan natin sa buhay na to, hindi siya ang mag-dictate ng kung ano ang totoo. Sa halip na kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok na yon, what shall you do? Humble yourself before God. Lord, help me, have mercy on me. Nakita niyo ang prayer ni Shadrach, Meshach, Abednego? Nasa may furnace of fire sila, itatapon siya sa apoy. Iligtas man kami ng Panginoon o hindi, hindi pa rin kami susunod sa sinasabi ni Nebuchadnezzar na sumamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Ganon din yung statement natin. Ibigay man ng Diyos o hindi, yung ating inihingi, siya ay mananatiling Diyos at ako ay mananatiling lingkod niya. Hindi ako magko-complain. That's the implication of the Lordship of God. Amen. Kaya nga sabi niya, I am the Lord your God, there is no other true God except me, therefore you shall not make or invent any other gods which is the product of your rebellious imagination. Totoo naman Madalas tayong gumawa ng mga Diyos-Diyosan natin. Diyos-Diyosan yun yung, hindi, okay na, nasa may bahay lang ako na, basta nakikinig naman ako ng mga preaching.
Okay lang sa may bahay kasi nanonood naman ako ng TV, may mga preaching naman. That's idolatry. Gumagawa ka ng version mo kung ano yung path na gusto mo, hindi yung path na binigay ng Panginoon. That's idolatry. Meron nga kaming na-encounter na ganyan na Christian recently na ganun yung mga statement niya. Kasi pastor, ganito yung nag-aasikaso ko ng mga ganito, hindi ko maamaano yung pamilya ko na lang. Huwag kang gagawa ng sarili mong version. You have to recognize the Lordship of God, of Christ. He is Lord. Ang sabi ng Lord, pumunta ka rito. Magtipon-tipon kayo. Makinig kayo ng aking salita. Amen. That is our confession as Jesus is Lord. Okay? Meron pa nga yung isang nakilala namin noon. Ano siya? Support. Alam niyo ba sa Manila, ang daming mga mayayaman, they support. Even dito sa region sa Tugigaraw, may kilala ko diyang mayaman eh. Talagang willingly siya na sumuporta sa gawain ng Panginoon. Nagbibigay siya ng malaking halaga. Pero ayaw niyang dumalo. Ang tao kasi, meron siyang feeling na kapag siya ay nakapag-donate, feeling niya absuelto ng kasalanan niya. That's a very dangerous notion. Amen. That's dangerous. Ang tao, hindi ka naliligtas sa iyong mabuting gawa. Take note. Ang tao naliligtas siya by faith, by the grace of God. Amen pa ba? Yung good works ay product lamang ng iyong obedience kay Christ. Pero hindi dahil sa gumagawa ka ng mabuting bagay, nag-donate ka ng malaking halaga, ligtas ka na. Wrong. Hindi napansin tuwing may mga kalamidad, ang daming bumabahang mga donors. Gustong-gusto ng tao yan. Kasi sa feeling nila, nakagawa na ako ng kahit na hindi nila i-submit yung sarili nila sa Lordship ni Christ, sa kalooban ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Panginoon, okay na sila doon. Nakita nyo kung gaano karami mga Diyos-Diyosan na ginawa ng tao. Diyos-Diyosan yan eh. Ang implication ng Lordship ni Christ, siya yung masusunod, hindi ikaw. Siya ang governor ng buhay natin. Siya ang mag-determine ng kung ano ang church. Siya ang magpapatakbo ng kasaysayan. That is the implication of the Lordship of Christ. Every knee bow down. Every tongue confess that He is Lord. Kaya nga sabi niya, ang unang-unang statement niya, you shall have no other gods before me. Amen? There is only one true God, our mighty deliverer. He is the lawgiver, our ruler, and we owe service and worship to Him. Okay, so lagpasan na po natin itong kwento ni Nadabat Abihu. Wala na po akong time, napahaba na po ako. Lagpasan na po natin yan. Nagpakilala ang Diyos doon as Lord kay Nadabat Abihu. At napaka-costly ng consequences. Ngayon, mag-jump na tayo. Tignan niyo yung declaration ng Diyos patungkol sa atin. Sabi niya, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. For once you were not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, but now you have received mercy. Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lust, which wage war against your soul. So ngayon mga kapatid, we have to see ourselves this way. Ito po yung statement ng reality ng pagkakatirang ng Diyos sa ating lahat. Tayo ay tinawag ng Panginoon as subjects of His kingdom. Hindi lang po tayo dumadalo ng church. We are in the service of our Lord. Amen. Amen po ba? At dito po tayo magwawakas sa statement na to. Sabi ng Panginoon, Hear, O Israel, sa Shema, the Lord our God is one Lord. Pakiganyan nga po yung mga daliri ninyo. Yan. Ilan po yan? Ayan, one lang. Ang Panginoon lang yan. There's only one Lord. Bagamat mga Lords tayo,
Pero yung mga kalooban natin ay papailalim natin sa only one Lord. Okay? At ang utos ng Diyos sa ating lahat, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. These words I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. And in the New Testament, sa Ephesians, sabi ng Panginoon, ni Apostle Paul, as instructions for the church, there is one body. Amen? There is only one body. We cannot create. Alam mo, yan yung problema natin eh. Gumagawa tayo ng mga independent body na, no, there's only one body of Christ. There's only one Spirit na nagro-rule sa atin. Even as you are called in one hope. Amen. Iisa lang lahat ng pag-asa natin. Hindi po mas mataas yung credit ko kaysa inyo. There's only one Lord. Amen? One faith. Isa lang. Huwag na kayo mag-create ng another version ng faith. Ngayon kasi, kaya ko ito sinasabi, kasi ngayon, ang dami ng klaseng faith. Nakakalungkot na invade na ang church ng error. Ang dami na mga katuruan. There's only one baptism. Yung baptism na yan, hindi kayo nababaptize para sa church na yon kung sino baptize sa inyo. Kayo ay nababaptize sa pangalan ng Panginoong Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Amen? I pray mga kapatid, maintindihan po natin ito. Amen? The implication of the Lordship of our Lord Jesus Christ. When you confess Him as Lord and Savior, mas worse pa ngayong iba kasi ang tawag lang nila sa Panginoon, Savior lang. But Jesus Christ is Lord and Savior. He is both Lord and Savior. Hindi mo po pwede siyang i-chop-chop. Lord, gusto ko lang yung Savior. Ayaw kita maging Lord. Hindi po pwedeng ganun. Amen. Nakatulong po ba sa inyo? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon kasi mahalaga po ito, no? Linawin natin para nang sa ganon, ito po ay isa sa mga punot dulo ng mga problema sa church. Yung hindi pagkilala sa Lordship ng Panginoong Yesus. Mas nangingibabaw yung mga kalooban natin. Nakakalimutan natin na kaya tayo naririto, we are serving the interest of our Lord. Kaya nga ako, wala akong business dito. Pag ako'y umakyat sa may pulpit, wala akong ibang business except the business of my King. I have no authority, I have no rights para mag-promote sa inyo ng pyramiding. Amen. Na ginagawa ngayon sa karamihan sa mga pulpit, nagpo-promote ng mga businesses. Hindi po business yun, hindi ko po business yun. Ang business ko is to preach the Word of God. To declare His majesty. So that every knee bow down, every tongue confess. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Panginoon, kinikilala po namin sa iglesyang ito ang iyong kapangyarihan bilang Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming Redeemer, ang aming tagapagligtas. You own us. At ikaw, O Lord, ang may tanging karapatan to govern our lives, to govern this church according to your holy purposes. Na ang church ay tatakbo sa anuman, Panginoon, ang itinakda mo para sa amin. Ang kalooban mo, O Lord, ang iiral sa aming lahat. Na lahat kami, O Lord, ay magsasubmit, O Lord, sa batas na itinakda mo sa aming lahat, sa daan na itinuro mo sa aming lahat, na kami ay mamuhay bilang holy people, separated from sinners. Na kami ay may sariling worldview,
na kami ay may sariling identity as people, as one body before you, O God, na kami, Panginoong Diyos, ay mayroong heavenly culture at hindi namin nahayaan na makontaminate, O Lord, ng worldly culture, evil culture, ang natutunan namin patungkol sa kulturang itinuro mo sa amin, Panginoon. Lord, turuan po kami na matakot sa iyo sa lahat ng panahon at maging maingat kami, O Lord, sa paggamit ng iyong mga salita, sapagkat ang lahat ng ito ay ibinigay mo para sa iyong kaluwalhatian lamang. Panginoon, ang iglesyang ito, O Lord God, ay ikaw lang ang Panginoon, ikaw ang masusunod, ikaw ang maghahari sa aming kalagitnaan, at lahat kami ay magbabow down sa iyong kalooban. Pagpalain mo nawa kami at kahabagan sa bawat araw, palaguin mo po, Panginoon, ang iglesyang ito, at nawa ang lahat ng aming mga services ay hindi sa kapurihan ng aming mga pangalan, kung hindi pa sa katanyagan ng iyong banal na pangalan. Salamat po sa mga ministry na iniatang mo rito, ang mga DBBS, Yes Camp, mga children, na pagtuturo sa mga bata, pagtuturo sa mga youth, at ganoon din ang pastoral, O God, na mga meetings, seminars. Salamat, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay para sa iyo, Panginoon. Ang pangalan mo lamang, O Lord, ang maitanghal, at ikaw, O Lord God, ang malwalhati sa aming kalagitnaan. Lord, we are grateful, O God, na kami ay niligtas mo at ibinilang mo as workers of your kingdom. Lord, may your name be glorified forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. Amen. So,